Welcome back po sa Agri sa Agri. Nandito pa rin po tayo sa Grovest Greenfield. At syempre, itong ipapakita natin ay, alam nyo na, mushroom. So bukod po sa kanilang premium melons, meron din silang premium na mga mushroom. Kasama namin ang isang alias Pogi daw dito, si Sir Ray. Ray po. Ayan, Sir Ray po. Siya po ang technician o pagdating sa pagmamashroom, siya po ang isa sa expert na dito. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Rian Ditanoy. Ako po ang mushroom technician dito po sa Grovest Greenfields. Nandito po tayo ngayon sa ating automated growing house kung saan tayo nagpapatubo ng ating kabute. Kung mapapansin nyo po, fully automated and napoprovide po niya lahat ng mga temperature and humidity requirements para magpatubo ng kabute. Ano po yung naging kaibahan po sa mga ibang nagmamashroom ngayon ng inyong sistema dito? Ang pinagkaiba po sa automated mushroom farming, kumbaga, control natin ang temperature. So, kahit mainit ang panahon, ma-maintain natin yung mga temperature and humidity requirement ng para tumubo po yung mushroom. So, continuous po yung pag-grow natin. Unlike sa traditional, pagka mainit, so struggle sa mga farmers yung pagpapatubo. Ang advantage po sa pagkakaroon ng automation, automated growing house, una, syempre, labor costing. Pangalawa po, yung hindi ka po tali doon sa pag-aalaga ng kabute. You can do other stuffs after niyang mag-harvest tuwing umaga. You can deliver also. After po nun, hindi tayo nag-aalala na kung mainit ang panahon na mamamatay or hindi magtutuloy ang pagtubo ng ating kabute kasi yun ang nagiging advantage natin sa traditional mushroom farming. Ang pinagkapareho naman niya, even na automation yan, magmo-monitor pa rin tayo to configure yung ating grow house. Magsisimula nga lang tayo na mag-invest sa una, pero after po nun, malaking tulong po na at maililes ang mga gastusin po natin sa pagtuloy-tuloy na ating pagkakabuti. At napansin ko, pwede itong taguan. Yes, pwede po. Sa init ng panahon, siesta area. Ang ganda nung yung automated mistifying machine. Yes po. At meron pang nag-sprinkle. Yes, may mister and fogger. Tapos at the same time, tulong po nung air condition. So, may air conditioning pa. Yes, sir po. Social naman ng mushroom dito. Dito po ang mga machines na gamit po natin. No? First is AC para makuha natin ng magandang temperatura. Meron din po tayo ultrasonic humidifier para mag-produce ng moist at humidity sa paligid. At meron din tayong naka-timer na mister. So, hindi na natin po kailangan mag-dilig. Pag na-set up natin at na-calibrate yung ating isang grow house, yung buong grow house, so continuous na siya na ma-stabilize niya yung ganong temperature and humidity requirement para sa kabute. Ayan, so tingnan natin itong mga mushroom na naka-de-aircon pala. Ayan, so kung hindi lang premium melons meron dito, meron din silang masasabing premium na mushroom. Kasi naka-aircon. So ano pong klase ng mushroom ang tinatanim niyo? Dito po sa farm, ang alaga po natin yung tinatawag na oyster mushroom. Oyster mushroom. Dito naman sa atin, ang tawag nila dyan ay kabuting pamaypay. Kasi malapad yung yes po. Pwedeng itong paypay. Yes, sir. Ano po ang mga produkto nyo out of this? Dito po sa Grovest Greenfields, ang aming output po para sa aming oyster mushroom ay yung aming mushroom chicharon na tawag namin mushroom. Iba tawag nila is mushroom chips. So, yun ang aming ginagawang byproduct sa aming mga hina-harvest. And then, tatanungin po nila, ang dami ng produce nyo, tapos yung isa lang yung nagiging output. So, meron kaming mga contacts na clients po na other processor na kumukuha po ng bulk dito po sa amin. So, kung yung mga naghahanap ng supplier dito, yes pumunta po kayo dito kasi continuous ang inyong pagbubunga. Yes po. At buong taon. Yes, whole year round, sir. Yan. Automated, solar-powered na rin? Yes, solar power, sir. Wow, grabe. Kaya kaya yung aircon. Kaya yung aircon. Ayos, mapapasana all yung mga mushroom farmer natin. Yes. Sir, ang ganitong sistema ba, rough estimate, nasa magkanang puhunan pagka ganitong automated talaga with the solar power? Dito, sir, sa setup namin, nagkakaroon siya ng capacity na 40 to 44,000 fruiting bag. Okay. So, roughly estimated around 5M. 5M. Consider kasama yung building. Oh, wow. So,
Mabigat din. Yes, medyo mabigat sir, pero sa output, mas maraming yields, mas stable na produce, at saka yung quality ng mushroom. Yeah, stable produce, stable market. Yes, so sir. meron kayong talagang magiging reliable supplier kayo. Yes, yes sir. Lahat ng aming mga supplies na binibigay sa aming mga clients is may i-ensure namin na fresh ang aming mga produce. So meron ba kayong mga regular na talagang kumukuha dito maangkat sa inyo? Yes, meron po. As of now po, meron kaming 3 clients na nasa loob kami ng contract na sila yung continuous na kukuha ng aming produce. So ano, restaurant ba, hotels? Bali, processors din sir na naggagawa ng iba-ibang produce, mushroom bagoong, tawag nila, vegan bagoong. So made out of stem ng mushroom. Oh wow. So, and then yung iba, nagagawa rin ng chips. And then yung iba po, naggagawa sila yung mushroom pulburon. So, marami silang pwedeng output na yun mga ibang mga client namin. So, hindi natin pwedeng sabihin na saturated na yung mushroom farming. Ang laki pa rin ng market. Yes, yes sir. Marami pa rin sila na i-invent na bagong menus para gawin sa mushroom. Pakilala muna natin itong mga kasama natin dito nga magaling maggupit ng mushroom. Sir, ano pangalan mo, sir? Si Sir Francis. Sir Francis, ilang years ka na dito? 1 year na. Nandito na ang ating mga ladies. Ma'am, ano po pangalan niyo? Malisa po. Matagal na kayo dito, ma'am, na magkakabuti? Bali, magwa 1 year na po kami. Mahigit. 1 year na. So, paano po kayo nakahanap ng opportunity dito? Like, how did you apply? Garito lang din po ba kayo or galing pa sa malayong lugar? Malapit lang po, malimba lang po kami. Yung po si Ma'am Clarice. Mhm. Bali, hindi po iba-iba sa amin. I think noon pa nagpapalaya na sila dito noon. Apo, sir. Ma'am, ano pong pangalan niyo? Roxanne po. Magwa 1 year pa lang po ako. Apo, kamusta naman po ang mga kabuti natin? Okay naman. Nakakabuti rin sa bulsa. Mabuti po kasi po nabigyan kami ng trabaho. Yan. Ayan, so pakilala natin si Ma'am. Ma'am, kamay ka doon sa harap. Hello po, ako po si Lovely. Ako po ang misis po ni Rhea. Ayun. Kayo pala yung sinama na dito sa opportunity na... Po, kami po mag-asawa ang may hawak po ng mushroom dito po sa Groves Street. Yeah, so magkakabuti din pala kayo. Opo. Well, ano po, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aking pagpangungulit dito kasi napaka-busy nila kanina dito. Tahimik sila, hindi sila nag-uusap. On harvesting, every morning ang harvest namin kasi yung mga processors na target market namin is need pa nila magluto at magproseso ng kanilang mga produce para ma-deliver din nila sa kanilang mga supplier. So every morning, pick and then deliver po agad namin immediately. Gaano karami yung inyong harvest? Ilang kilo to estimate? Ito, roughly estimated po around 40 to 50 kilos. 40 to 55 po. So, in a day, ilang kilos yung na-produce or na-harvest? Ngayon po kasi, yung isang grow house namin is empty dahil nasa transition po kami ng pagpalit ng fruit bags. So, pag kumpleto po siya, nag-average po kami ng around 80 to 100 kilos per day. And then, may tinatawag po kami yung flushing. Yung flushing, yung pagkakasabay-sabay nung pagbunga. So far, ang pinaka-maximum harvest namin sa isang araw is 220 kilos. My goodness, ang dami. So, yan, consistent every day. Yes po, yes So, po. pwedeng magawa, medyo malaki ang kapital Yes, sir. dahil sa automation. Yes, sir. So, yun yung nagpamahal, yung automation. Para sa mga ibang mushroom farmer, parang imposible pa yun. Yes, yes, sir. Medyo mahirap Kumbaga, i-achieve. ma-achieve natin yon pero sa sobrang dami ng volume na gagawin nila. Unlike dito po, hindi siya ganun karami para mabigay yung ganong yields. And at the same time, nakilala ka na rin siguro sa mga mushroom community. Yes po, yes po. Isang dakilang magkakabuti. Opo. Sabi nga nila, makakabuti, makakabuti. Pagka, Ito po ang totoong talagang nakabuti. Hindi lang sa kanyang negosyo, nagkaroon na rin ng parang consultant contract na or Yes po, totally absorb ka. Yes, totally. Dito na po kami. Dito na rin kami kasama ng pamilya ko. Nakatira na kami dito. Oh, wow. Wow. And of course, another model farm for everyone. Ngayon naman is isang ehemplo para sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating mga viewers na nagkakabuti na possible pa talagang mag-produce ng mas mataas pa, Yes. hanggang 200 or more pa. Yes po. And imagine that 200 or 100 to 200 mushroom every day. Yes. And there's a market to it. Yes Kulang pa po, ba? yes po. Kulang pa po as of now po. Kaya hindi pa kami
nakakapag-oo sa ibang mga clients. Oh, wow. So yung contract nyo with the 3 clients ninyo, talagang sa kanila lang to lahat ng Yes po, napupunta. at kulang pa po. At marami pang gustong sumingit. Yes po, Hindi yes na po. makasingit. Sa 3 po ngayon, kulang pa po. Grabe. So, tanggalan Average po, target namin is 3 to 3.3 tons per month. per month. Grabe. So Yes. if we combine technology sa ating farming, ano pong ba maidadagdag yung pake? Kasi yung iba takot eh. Unang-una, bago ka mag-decide na pumasok sa automation, first establish your market. And then, before ka mag-invest sa mga gagamitin mong makina, dapat hindi yung ginamit mo lang at the same time, yan na. So kung magde-decide at magtutuloy tayo talaga sa automation at big production ng kabute, ipapayo ko lang, huwag kayong mag-alala, ituloy nyo lang at yung market, tahimik lang sila pero napakarami nila sa paligid. Kusa na silang lalapit. Yes po. You just have to prove it to them. Yes po. Na Yes kaya po. mo yung production, of course, yung quality, yung consistency. Yes po. Do you have any background sa agriculture? Paano ka nag-end up or before ka mag-end up sa mushroom business, ano po yung background yun? Yes. Magandang topic to, sir. Actually, sir, ang course ko is computer programmer. Wow. Ang layo sa agriculture. But, nung nakilala ko si aking may bahay, ang background ng family nila is meron silang piggery. After po noon, natuto ko ng konti-konti. And then, na-hire naman po ako last 2008 sa Japan as a piggery farm. Piggery farm. So, naman. nag-work po ako for 3 years. Yung panahon na yon, napamahal ako sa agriculture, unti-unti. Kasi sa Japan, yung mga matatanda doon, kahit sa bahay lang tatanim. Yun, ganun po nangyari. Then, pagbalik ko po dito sa Pilipinas ulit, yan, nag-start kami. Sabi ko, parang maganda tong mushroom. So, doon na po nag-start. Nung attend na seminar, free seminar from governments, and then, nung nag-aral, unti-unti nalalaman ko, sabi ko, may kulang, sir. Kailangan ko siguro mag-invest sa talagang seminar. So, nag-invest kami sa seminar. Doon po nagsimula at marami po nagtatanong, paano kayo nagsimula magkabuti? Siguro out of na rin, sir, tawag ng pagpanahon, sir. That time, pandemic, sa bahay ka lang, gumagawa ka, o at least nung nakaka-produce ka nito, na nasa bahay lang, kasama pamilya mo, then may consumption lang. Yes, may pang-ulam. Yes. Then unti-unti Pang-benta po. sa kapitbahay. Yes, unti-unti hanggang pong may nakilala na rin ng mga processors. So yun, unti-unti po Nag-grow nagtuloy-tuloy, nag-grow opo. yung business. Sa mga gustong matuto at maghanap buhay ng pagkakabuti, iniinggan ko po sila na maging open tayo sa pag-adapt ng new technology. Kasi yung kakulangan at yung pagkakaroon natin ng magandang output sa ating farm, kumbaga dito natin ma-meet yung sinasabi natin, ito pala yung ating maximum yields sa pag-apply ng technology and automation dito sa pagkakabuti. Sa mga viewers po, una ini-invite po namin kayo na pumasyal at mag-try na mag-pick and pay dito sa aming farm, dito sa Groves Greenfields. At sa mga kapwa, magkakabuti, at saka yung mga gustong pumasok sa pagkakabuti, pwede po silang pumunta dito, mag-consult, and then mag-start po sila ng small mushroom farming from us also. Kasi nagsasell din po kami ng fruiting bags. So, hindi na po na sila mag-start doon sa gagawa sila. Ready, fully colonized fruiting bags na ready to flower na po siya. So, pwede po kayo mag-start dito unti-unti. At yun po, pag-usapan po natin yung mga gagawin nating makabuting hanap buhay. Ayan, perfect na perfect. Well said. Sa improvement, na look forward din na magkaroon ng ganun. Pero sa ngayon po, establish muna yung farm, i-develop after nun. Pero hindi nawawala po sa amin na magkaroon ng ganung mga opportunities Para matuto yung mga viewers natin Yes na po, yes po. inspire. Ma-share din yung knowledge namin. Sino mag-aakala, nandito lang pala ang mushroom na nakakapag-produce ng 200 kilo or 3.4 tons per month. Yes po. At yan po ang isang inspirasyon. So sir, agree ka ba sa agree? Agree, sa agree. Approve. Don't forget to like and subscribe.